Pinakakaabangan ng lahat. O, dito na po tayo sa pinakakaabangan lahat. Ang dahil po nagpapareact sa akin nito kay Martin Romualdez. O, per-react na po natin. Speaker, konti lang, few statements, sir. Sir, konti. O, nandito pala si Speaker. May nagsasabi yan. Wala na si Speaker, nasa free country. Bobo na naman! Wala daw po si Speaker. Wala daw po si Speaker, nasa free country. O, ano to? AI? Nagtatago daw si Speaker. Nagtatago daw si Speaker, tumakas daw. Pumunta daw sa Ecuador. Oh, nandun daw sa gitna ng Ecuador. Oh. lang. Sir, good morning, sir. Magandang umaga. Yes, sir. Hoy, Nagpapasalamat ako sa ICI sa invitasyon. tama na. Ngayong araw na to, Ito po ang masaklap. Ito na po ang masaklap. Si Romualdez uma-attend sa lahat ng patawag ICI. May nagsasabi, bakit wala sa Senate? Nasa ng hearing sa Senate? Bobo. Oh. Oh. Pinatawag siya ng ICI, sumunod siya. Sabi, ba't sa Senate? Nasa yung sa Senate? Ito po mahirap. Si Martin Romualdez nag-resign dahil sa delikadesa para hindi na madamay ang Congress. Dahil naaawa siya sa mga congressman na dadamay. Pero si Sara, kung gaano po kakupal, aatin ka lang ng iyong budget hearing. Hindi mo inatinan. Sino po ang kupal? Sino po ngayon ang tumatalikod sa taong bayan? Ha? I-analyze nyo. Sino po tumatalikod sa taong bayan? Ang budget hearing po nasa konstitusyon. Ang budget hearing po required yan. Kasi po, dyan po malalaman kung sobra labis, sapat lang ang iyong budget na ibibigay sa iyong departamento. Required kang umating dyan. Pero si Sara hindi po inatinan. Budget hearing lang yan. Ilang beses niyang ginagago ang budget hearing. Tama po ba yon? Bilang isang government official, ikaw ang masusunod kung kailan ka pupunta sa panawagan ng konstitusyon. Oh. Ngayon, sino po ang duwag sa katotohanan? Sino po ang nagtatago? 'Di ba? Nagtatago ngayon. 'Di ba? Si Romualdez nag-resign, ngayon pumunta sa ICI, samantalang si Sara Duterte na baliw, pinapatawag lang sa budget hearing, ang daming dahilan, nakaraan hindi po umaten. Tapos sisisihin niya kung bakit bawas yung budget niya. Dapat zero budget. Oo. At hindi ko alam ba't yung mga DDS, kundi ba naman kayo tatanga-tanga buong pamilya nyo? Diba? Kundi ba naman kayo tatanga-tanga buong pamilya nyo? Bakit nyo i-exempt si Sara sa pag-attend ng budget hearing? Ibig sabihin, pinapayagan nyo siya na lumabag sa konstitusyon. Pinapayagan nyo siya na lumabag sa saligang batas na minamanduan ang bawat departamento ng gobyerno na kailangan bago ka magkaroon ng budget, dumaan ka sa deliberation at scrutinize ng Kongreso, dumaan ka sa deliberation at scrutinize ng Senado. Pero si Sara ayaw niya pong gawin yon. So bakit kailangan kayong matuwa sa ganon? Diba? Samantalang itong Romualdez na binabanatan nyo, lahat ng legal process, lahat ng imbitasyon, pinuntahan niya.
At ginawa niya pang ang mag-resign para lang sa delikadesa dahil kawawa na ang Congress. Si Sara, kailan magre-resign? Dahil sa pagnanakaw niya na ayaw niya pong i-explain. Sino po ngayon? Sino ngayon ang nagtatago ng katotohanan? Diretso natin. I'm ready to give my personal knowledge on the budget process. Okay. And while not a member of the bicameral Conference. conference committee, Ayan po. Sa totoosin lang po, ayon sa investigasyon, nakakuha tayo, may intel po tayo. Ang budget BICAM po pala, dapat wala po dyan ang House Speaker. Wala rin po dyan ang, wala din po dyan ang Senate President. Yun po ang legal process ayon sa ating intel. Pero si Chis Escudero po nandun. Talagang nakaabang siya sa mga mangyayari. Bakit ganon? Yes, sir. I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding and investigation to the iceberg. Sir, yung si Representative ko, sir, what do you want him to do? Si Representative ko, sir. Okay, sir. Yan po Ayan po ang unang parte. Ito po yung pangalawang parte. Give some statement. How are you? Sige, sir. Ganito na lang, sir. Yes, sir. Space lang. Let us know if ready already. Okay, sir. Let's go, bro. Okay? Teka, sandali lang. Wala lalapit. Okay na yan. Ayan po hanggang ngayon, wala pa rin po tayong nakikitang ebidensya dito po kay Martin Romualdez. Wala pa rin tayo, pero kay Chis Escudero, umaapaw-apaw-apaw na po. Halos magbutas-butas na ang ebidensya. Diba? Kasi dito po, wala dito ang sinisisi niya. Diyan po sa mga pirma na yan, wala po si Martin Romualdez. Wala po siya dyan. Pero meron dyan, Chis Escudero, nakapirma. Ang tanong, bakit nandyan ka? Nakapirma si Chis Escudero na ang sabi po dapat wala dyan. Ang members of the BICAM lang ang nandyan. Ganun pala yan. Pero si Chis, bakit ka nandyan? Tapos isisisi mo ngayon kay Martin Romualdez ang nakawan. Kaya ang pirma mo. Ngayon, nasaan ang pirma ni Martin Romualdez? Wala. Paano mo ngayon madidepensahan yan? Anong ginawa mo? Imbis na idiin mo ay iligtas mo ang sarili mo sa pagsagot sa mga akusasyon sa iyo. Kung bakit nandun ka sa BICAM, bakit ikaw lang may pirma bilang Senate President at ang leader ng House of Representatives, wala. Anong sabi ni Erice? Isang minority kalaban ng administrasyon. Si Escudero at si Saldico ang may kagagawan. Yan ang sinasabi ng minority ng Kongreso. Anong sabi ni Puno? Si Saldico at si Escudero ang may kagagawan sa BICAM. Diretso natin yung sinasabi ni Speaker. Diretso, Speaker. Relax tayo, boys. Medyo Teka, may mga kasama pa kayo doon. Hintayin natin. Okay. Okay lang, wait. Hintayin lang muna natin. One at a time ang questions, ha? Speaker, okay. So, first off, yun po naging testimony natin.
Unang-una, nagpapasalamat ako sa ICI. I'm very glad that I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process. O, ayan ha. Ayan po, lumabas siya, nagsalita siya. Ngayon, abangan natin. Di ba, recorded yan. Nireact natin, recorded ng voice tsaka video. Ngayon, abangan natin. Ngayon, kapag si Martin Romualdez po talaga na pag-alaman na involved, ay hindi po natin siya palalampasin. Babanatan po natin si Romualdez. Tandaan nyo yan. Dahil wala po tayong kakampihan dito. Ang tanging kakampihan natin ay ang mga katulad natin na loko ng mga politikong ito. Pero ngayon, sa lumalabas na mga ebidensya, wala tayong makita. At ngayon po, hinahanap na ni Erwin Tulfo si Gutesa. Hinahanap na po si Gutesa, Ghost Tesa. Hindi po daw matagpuan talaga. Hindi matagpuan. Kasi baka si Erwin Tulfo po, ang hawak sa bagong Blue Ribbon Committee at si Ghost Tesa po ay hindi na matagpuan. Wala na. Isa na po siyang ghost. Every now and then we find special friend who never let us down. Ayan po. Kitang-kita nyo naman po. Isa na siyang si Casper, the crazy ghost. Diba? Bakit ganon? Isa kang is prime witness. Diba? Isa kang prime witness. Pero, putik nagtatago ka, ayaw mong itumba si Romualdez. Ba't ka nagtatago? Bakit? Ano po sabi ni Marcoleta? It's not time to make a change. Just relax. Take it easy. You're still young. I'm so old. Look at me, I'm PUG. Putik na yan. Diba? Nagtatago ang abnormal na to. Tapos, paano ka paniniwalaan? Ang dami naghihintay sa'yo, Ghost Tesa, Casper. Ha? Okay, diretso natin kay speaker. And of course, any information about the insertions on the Backdoor, that is the basis of my invitation. I'm glad to have shared any and all personal knowledge and information to the ICI because I want to help the ICI in this investigation. I want to support the investigation, the fact-finding, to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Sir, So, kapasalamat ko talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it and I feel very, very happy and I welcome this opportunity to share my So yung kay representative ko, ano pong tingin nyo dapat niyang gawin? The ICI will have
resource persons invited here, and we shall await for the same. Do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sir, babalik po kayo sa commission? Sa ICI? I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited, so that if I Oh, yan! Putik si Sara. Deliberation lang ng budget, hindi na bumabalik. Oh, patay na naman ng mga DDS. Oh, biro mo Eto, investigasyon, nagko-comply siya. Bakit nagko-comply si Martin Romualdez? Para hindi na maginala yung mga taong bayan. Diba? Nagko-comply siya. Hindi katulad ni Sara, budget mo pa lang, hindi mo na inaatinan. Paano kung impeachment? Baka nagpakamatay ka na. Patayin mo si BBM? No joke. can share more information, I will do so. Sir, yung comment lang yun. Sir, you going to release your SALN? I will do at the instance of the commission. Sir, yung... Sir, pupunta po ba kayo sa DOJ? I will not be invited. Sir, yun pong sinabi nung witness ni Senator Marcoleta. Would you like to comment yung kay Orly? Kasi... The mga witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in some of the testimony. Yun nga Paano mo ngayon masasabi na reliable si Gutesa, nagtatago ngayon? Diba? Ngayon lang po ako nakakita. Ngayon lang po ako nakakita ng ganon. Ngayon lang po ako nakakita ng ganon na nawawala. Diba? Ang bobo talaga ng mga DDS Ilabas nyo si Gutesa dahil si Gutesa ang access nyo through Martin Romualdez. Bakit hindi nyo questionin yon? Diba? Bakit hindi nyo questionin na bakit hindi lumalabas si Gutesa? Yun ang tanong Kasi yun ang access point nyo para makuha nyo si Romualdez dahil nagdala siya ng maleta. Ngayon, nasaan? Wala. Tama, nabuking kasi. Nabuking kayo. Ngayon, may bagong aktor o artista na ilalabas si Bato. Ayun naman ang manggugulo sa investigasyon. Kaya gumugulo ang investigasyon dahil din sa mga Duterte Black na tanga. Tama, Saridel. Kung meron tayong state witness, meron tayong ghost witness. Si Ghostesa. And their testimonies have already been denied by the... Do you confirm po that he was part of your security? He's not part of my security. Thank you very much. Sir. Kita mo, hindi niya part yung security yan, di ba? Yun lang yun syempre, eto na po. Eto na, di nagsalita si Martin Romualdez. Ano ba naman mga DDS? Si Gutesa ngayon, magpa-interview man lang. Hindi, sinungaling ka Romualdez. Kasama mo ko. Ako ang nag-deliver sa'yo. Sa makatuwid, ito ang ID ko. Ito ang mga katunayan na nag-deliver kami sa'yo. Ganun dapat ang labanan. Diba? Ganun po dapat ang labanan. Kasi po, ang taong bayan po, naghahanap na ng katotohanan Ngayon, Gutesa, dapat, immediately, sumagot ka na dito. Kung talagang gusto nyong patumbayin si Romualdez, barahin mo ngayon. Pare Eduardo, thank you. Thank you, pare. Diba? Ngayon, Gutesa, kahit nasa video call ka man lang, magsalita ka. Hindi yan.
Hindi totoo yung sinabi ni Martin Romualdez. Kami po ay nagdala na talaga ng ano. Ito po ang katunayan. Ito po ang ID ko na empleyado ako. Ganun po ngayon dapat yan. Hindi. Oh. Hindi. Ngayon, wala. Wala tayong makita. Tahimik pa rin si Gutesa. Paano? Bakit? Tanim witness eh. Diba? Tinanim lang nila Marcoleta. Oh, tinanim nila Chis Escudero, dating bodyguard ni Sara Duterte. Patayin mo si BBM? No joke. Sa atin pong pagsasaliksik, Ngayon, eto po. Dumako tayo sa core. Sa core. Ibig sabihin, sa loob, ha? Na tinatawag na small committee. Saan ba nagsimula yung small committee? At sino ba yung kupal na gumawa niyan? Yan pong small committee po, na sinasabi nilang nagdidesisyon sa Congress, gawa po yan ni Alan Cayetano. Okay? Si Alan Cayetano po ang may gawa niyan. Nung panahon po ng mga Duterte, may small committee sila para po, diyan po ni minamanoobra ni Alan Cayetano ang Kongreso. Oh. Diretso. sa atin pong pagsasaliksik sa maaring pinagmulan ng mga insertion sa budget ay napunta tayo sa isang talakayan na nangyari noon pong year 2020. Wow. Lumalabas na dito sa taong ito, 2020, pinauso yung budget insertion sa House sa pamamagitan ng small committee. Oh, yan. Diyan po nauso yan kay Cayetano. Tapos ngayon, dadal-dal-dal-dal, akala mo malinis si Boy 10,000 lungkot. Oh. Saan nagsimula ang insertion? Saan nagsimula ang small committee? Kay Cayetano. Di ba? Na si Cayetano, pinagtatanggol at kinakampihan ng mga Duterte. Pinipilit niyang ayusin ng mga Duterte, pero sarili niyang kapatid, dinuduraan siya sa muka. Di ba? Ikaw, bago ka mag-ayos ng ibang mga pamilya, ayusin mo muna ang pamilya mo, dinuduraan ka na, nasuso ka na sa pagmumukha mo. Na ngayon ay notorious na. Ito po yung House kung saan ang nakaupong speaker ay walang iba kung hindi si House Speaker Alan Cayetano. Wow. Si Alan Cayetano pala nagpauso niyang House Small Committee kung saan ginagawa ang misteryosong mga insertions na ngayon ay mas kilalang malalagim na mga insertions sa budget. Tingnan niyo po ulit itong ating ginawang table ng budget process. O, ayan po yung table. The budget process. Ayan Unang-una, mag-like naman kayo, posang ina naman, oh. Di ba? Yun ang unang-una dapat gawin bago kayo manood. Mag-like naman kayo, pesting yawa, oh. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Araw-araw na lang tayo dito. Paulit-ulit na lang. I-charge nyo yung hearing aid nyo.
Okay. Ito po ang budget process. President proposes budget. Ayan po. Committee hearings. Ayan po. House plenary debates. House small committee insertion. Ayan po. Yung kulay dilaw, yan yung sa budget amendment. Ito yung tamang proseso. Wow. Diyan po ay makikita sa step number 3 ang pagbabago ng budget na dinaan sa plenaryo, may debate, may plenary approval, in short, transparent. Wow. Yung nakapula naman ay kung saan ginagawa yung insertion. Yun yung questionable. Makikita nyo sa step number 4, may small committee sa House na nagsisingit ng kung ano-ano sa budget na walang plenaryo, walang debate, at walang approval. In short, hindi transparent. Ito pong nahukay nating talakayan patungkol sa House Small Committee ay naganap sa ating multimedia talk show na Kalambuan de la Tanan o KDT eksaktong 5 taon na ang lumipas o noong Oktubre 13, 2020. Ayan po kita mo Kita mo Cayetano, very very good ka. Diba? Kaya lumobo po Kaya lumobo po ang utang ng mga tao nun Dahil sa mga katulad nito ni Cayetano. Dahil sa katulad nito na pinayagan niya ang mga budget ng Parmali, pinayagan niya ng pinayagan sa DPWH si Mark Villar, pinayagan niya yung sa Pogo. Wow. Ito po yung unang taon ng COVID pandemic. Remote po ang ating interview dahil nga sa pandemya. Wow. Sa Kongreso naman, nung mga panahong yon, patuloy ang naging budget legislation dahil meron ngang uma-attend sa session physically at meron din via online. Ibig sabihin, hindi naman talaga kailangan ng small committee na pinauso ni House Speaker Allen Cayetano. Ayan paluhod-luhod ka pa, ina ka. Asan 10,000? Ina mo. Pagtapos kang iboto, pagtapos nasa Senado, nasira ang ulo. Paluhod-luhod ka pa, ina ka. Nangakong 10,000, ina mo. Nung naluklok sa Senado, di nilang betlog nito, walang iba kundi kong nung nangangandidato, akala mo ay maamo. Parang tupa siya, may Bible verse pa ito. Pero ngayon, kaladkarin, Duterte, tagapagtanggol din. Hayop na Kawatano, makukulong ka din. Paluhod-luhod ka pa, ina ka! Patayin mo si BBM? No joke. Sa bawat pangakong iniwan sa hangin, pag-asa'y ninakaw tulad ng bituin. Sa mesa ng dukha, gutom ang kapalit. Politikong hudas, mga mata'y nakapikit.
Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Kalsada'y butas, ospital ay kulang, eskwela'y sira, bata naging mangmang. Dugot pawis binuhos upang kami kumita, habang sila'y nalulunod sa ginto't pera. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Hindi kami pipikit, hindi kami tatahimik. Boses ng bayan ay apoy na di mapapatid. Magpakasaya kayo, hindi na magtatagal. Sisingilin na kayo ng atin may kapal. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo sa mga nasa Kongreso at sa Senado. Sobrang ganid, sobrang mga abusado. Mahiya kayo, mahiya kayo. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo. Sa mga nasa Kongreso
At sa Senado, sobrang ganit, sobrang mga abusado.